narito na ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila Weekend. Higit 60 patay, higit 100 sugatan sa nangyaring pamamaril sa Moscow concert. Mga bansa kinondena at nakiramay sa mga biktima ng gun attack. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. Princess of Wales na si Catherine may cancer, sumasailalim na sa unang yugto ng chemotherapy. Pagpapabalik kay dating Congressman Arnulfo Teves sa Pilipinas, pinag-uusapan na. Mga iligal na istruktura sa Chocolate Hills, aalisin lahat ayon sa DENR. Armed Forces of the Philippines muling nagkasa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pagsusuot ng face mask ng publiko dahil sa pagtaas ng kaso ng pertussis, ipinayo ng mga health expert. Taunang Earth Hour sa buong mundo, isasagawa na ngayong gabi. At tunghayan ang world's biggest tulip garden sa the Netherlands. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities. Pilipinas, magandang gabi. Sa detalye ng ating mga balita. Pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang Moscow Concert Hall araw ng Biyernes na ikinasawi ng higit 60 katao at ikinasugat ng higit 100 iba pa. Ikinako naman ng Islamic State Group ang responsibilidad sa pag-atake. Ayon sa isang journalist mula sa RIA Novosti News Agency na nasa lugar, ang mga namaril ay nakasuot ng camouflage uniforms. Pumasok sa gusali at walang awang namaril at naghagis pa ng granada. Kaagad na kumalat ang sunog sa Krakow City Concert Hall sa Northern Krasnogorsk suburb ng Moscow. Napuno ng usok ang gusali at ang mga nagsisigawang bisita kaagad na nagtungo sa mga emergency exit. Ayon kay Russia Health Minister Mikhail Murashko, nasa 115 kataong dinala sa ospital at 6 na po ang nasa serious condition. Ipinabatid ng mga otoridad na sinimulan na ang terrorist investigation at ipinapaalam kay President Vladimir Putin ang update sa insidente. Hinahanap na rin ng Russia National Guard ang mga may kagagawa ng pamamaril. Ininspeksyon naman ng mga police officer na may kasamang sniffer dogs ang mga bihikulong nakahimpil sa kalapit gusali. Ayon sa Islamic State Group, inatake ng kanilang fighters ang malaking pagtitipon sa labas ng bayan sa Moscow at ligtas na nakabalik sa kanilang base. Samantala, mariinhong kinundina ng UN Secretary General at Security Council ang pag-atake sa concert hall sa labas ng bayan ng Moscow at nagpahatid ng pakikiramay sa mga biktima ng mga terrorist incident. Ayon kay UN Chief Antonio Guterres, nakikiramay sila sa pamilya ng mga nabiktima ng pamamaril at maging sa pamahalaan ng Russian Federation. Binatikos din ng mga miyembro ng Security Council ang anilay terrorist attack. Sa kaugnay na balita, inilagay sa half-mast ang bandila ng Russia sa embahada nito sa Tokyo upang ipagluksa ang mga nasawi sa terrorist attack sa Moscow. Samantala, naglagay rin ng mga bulaklak sa diplomatic missions ng Moscow sa Mexico, Moldova, Serbia, Canada, Amerika at Argentina bilang pagpapahayag ng pakikiramay sa Russia.
Sa kaugnay pa ring balita, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang naiulat na Pilipinong nasawi sa naganap na pag-atake sa concert hall malapit sa Moscow. Batay ito sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW. Sa kabila ho nito, nagpahayag ng pakikiramay ang ahensya sa pamilya ng mga nasawi. Ayon sa Investigative Committee ng Russia, nasa mahigit 6 na katawang napatay sa pag-atake habang mahigit 100 tao naman ang nasugatan. Sa iba pa ring mga balita, ipinahayag ni Princess Catherine noong Biyernes na siya may cancer. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa early stages ng chemotherapy. Humingi siya ng time, space, and privacy habang tinatapos ni Catherine ang treatment. Hindi niya ipinahayag ang eksaktong stage ng kanyang cancer. Sinabi ni Princess Catherine na kanilang natuklasan ng cancer pagkatapos ng matagumpay na surgery sa tiyan noong Enero. Aminado siyang nabigla at mahirap para sa kanya, kay Prince William at sa kanilang 3 anak ang pinagdaraanan nitong sakit. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Sa kaugnay na balita, bumuhos po ang pagmamahal at suporta kay Princess Catherine kasunod ang pag-aanunsyo nito ng kanyang sakit. Pangunahin dito ang buong miyembro ng royal family. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, lubos na humanga si King Charles sa tapang na ipinakita ni Princess Catherine sa pagharap nito sa kanyang sakit, neck cancer. Sa iba pang top story, pinag-uusapan na ng mga opisyal ng bansa at ng Timor-Leste ang mga detalye sa pagpapabalik kay dating Congressman Arnolfo Teves sa Pilipinas. Nanadakip sa Timorese capital ng Dili nitong Huwebes. Nasa kustodiya na ng Timorese Police si Teves na nahuli habang naglalaro ng golf. Ayon kay Justice Spokesman Assistant Secretary Jose Dominic Clavano, partikular na tinalakay kung papaano maibabalik ng bansa si Teves at kabilang sa mga opsyon ay extradition at deportation. Aniya, mas mabilis na proseso ang deportation dahil ikinukonsidera na si Teves na undesirable alien matapos kanselahin ang kanyang pasaporte. Malabo naman ang extradition dahil wala pang treaty ang Pilipinas at Timor-Leste hinggil dito. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police o PNP na tumulong sa pagbibigay ng seguridad sa pagbabalik bansa ni dating Congressman Arnolfo Teves na naaresto sa Timor-Leste. Ayon ho kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs kaugnay sa magiging security arrangement. Handa rin ang PNP na tanggapin si Teves sa kanilang custodial center kung ito ang ipag-uutos ng korte. If the PNP will be tasked, kasi pwede rin in NBI So, if the PNP will be tasked, definitely sa ating po na yan. But it will be up to the court kung anong magiging decision na kung saan ilalagay. Sa iba pang mga balita, aalisin ang lahat ng iligal na istruktura na itinayo sa pamosong Chocolate Hills sa Bohol na itineklarang protected area. Ito hong sinabi ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga matapos ang isinagawang aerial inspection kasama sa Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Bukod sa Captain's Peak Garden and Resort na nag-viral sa social media, nakadiskubre pa sila ng kaparehong istruktura na illegal na itinayo sa loob ng protected area. Nakikipagnayan din ng DENR kay Abalos at kay Tourism Secretary Cristina Frasco sa magagawing hakbang para mapangalagaan ang lugar. Muli hong nagkasang Armed Forces of the Philippines o AFP ng Rotation and Resupply Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong March 22. Gamit nila rito ang Eunice May 4 na isang uri ng civilian vessel ng militara. Gayunman, pinalibutan ng mga barko ng China ang nasabing barko sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na ito ay routine mission na ng AFP sa
pagkakaroon ng presensya ng ating bansa sa nasabing teritoryo. Ang ROAR operation ay bahagi ng mandato ng militar sa pagprotekta sa soberanya ng bansa sa exclusive economic zone nito. Una na hong nabigo ang ROAR mission noong March 5 kung kailan hindi na kumpleto ang misyon nito dahil sa panibagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Narito na ang mga malalaking balitang ating tinutukan ngayong linggo. Lunes, Marso 18, pinaghahanda na ng National Water Resource Board o NWRB ang publiko sa water interruption dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Martes, Marso 19, U.S. Secretary of State Antony Blinken dumating sa bansa at nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanilang tinalakay ang regional at global developments na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng Amerika at Pilipinas. We complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. Sa pang malaking balita ng araw na ito, inilabas na ng Senado ang arrest order laban kay Apollo Kibuloy. Nasasaktan ako dahil hindi sa nangyari sa akin. Nasasaktan ako dahil mga anak ko dinadamay. Miyerkules, Marso 20, nagsalita na si Brigadier General Ranulfo Sevilla kasunod ng bigong kumpirmasyon nito sa Commission on Appointments. Isa pang balita ng araw na ito, ang walang awang pagpatay ng lalaki sa isang aso na nag-viral sa social media na kinondena ng Senado. Ang pag-amyenda ng batas para protektahan ang mga alagang hayop isinulong. Huwebes, Marso 21, mahalak na ubo o whooping cough na kilala rin bilang pertussis outbreak idineklara sa Quezon City. At Biyernes, Marso 22, pinag-aaralan ng DOJ ang mga hakbang Porleste habang naglalaro ng golf. At isa pang balita sa araw na ito, ang deklarasyon ng Pag-asa na panahon na ng tag-init. Susunod, pagsusuot ng face mask ng publiko dahil sa pagtaas ng kaso ng pertussis, ipinayo ng mga health expert. At tunghayan ang world's biggest tulip garden sa Netherlands. Lahat na yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Expose! Mga EPIRA claimants mula sa Davao, sumisigaw ng hustisya. Ang ilan sa kanila lumutang sa responde. Yung dapat para sa amin, ibigay na. Kasi nangihirap na kami. Viral ngayon, butas sa sidewalk sa Malaria Road, inireklamo. Baka mas marami pa pong na-aksidente o ma-aksidente. Exclusive! 3 araw na selebrasyon ng 7th anniversary ng Embrace, bumuhos ang responde para sa mga kababayan nating PWD. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang responde. Mata ng Mamamayan. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. Balik sa mga balita, pinayuhan ng mga health expert ang publiko, lalo na mga bata na magsuot ng face mask dahil sa pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough. Inirekomenda ho ni infectious diseases expert Dr. Ron Jen Solante ang pagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar dahil sa pagtaas sa mga nagkaka-pertussis ngayong buwan. Inireport ng Western Visayas Center for Health and Development ang 18 pertussis cases sa rehiyon hanggang nitong March 9. 100% ang itinaas nito kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Araw ng Huwebes nang ideklara ng Quezon City ang pertussis outbreak matapos makapagtala ng 23 kaso at 4 ang nasawi rito.
Inirekomenda rin ng gobyerno sa publiko na magpabakuna laban sa naturang sakit. Ayon kay Sulante, bagaman nagagamot ang pertussis sa pamamagitan ng antibiotics, maiiwasan din ito kapag nagpabakuna. Hinikayat din ni Sulante ang mga magulang na dalhin sa mga health center ang kanilang mga anak para makakuha ng libreng bakuna. Samantala, nakapagtala na ng 25 kaso ng pertussis o whooping cough ang Pasig City mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Sa kanilang pertussis advisory, kinumpirma ng pamahalang lungsod ng Pasig na 17 sa naitalang kaso ng pertussis ang kumpirmado. 8 ang nasa probable category o nagpapakita ng sintomas ngunit negatibo sa sakit, habang 2 sa tinamaan nito ang namatay. Samantala, nakapagtala ng Department of Health o DOH ng 453 na kaso ng pertussis mula sa unang 10 linggo ng 2024. At nag-issue na po ng Code White Alert ang Department of Health sa mga ospital kasunod ng mahabang bakasyon sa darating na linggo. Sa isang statement, sinabi ng DOH na magsisimula ang Code White Alert status ng ahensya sa March 24 at magtatapos sa March 31. Isinabay nila ito dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga kababayan sa probinsya sa long weekend. Sa Code White Alert, naka-standby ang mga medical personnel at mga staff ng mga ospital sa bansa para sa mga emergency situation, para sa mga posibleng pasyente. Payo naman ng DOH, gawin kahit saan ang kaukulang pag-iingat sa iba't ibang sakit. Sa iba pang balita, inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paglalabas ng special permit sa may 1,021 public utility vehicles o PUVs dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasaherong bibiyahe ngayong mahabang bakasyon. Sinabi po ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis, kailangang i-maximize ang operasyon ng PUVs dahil maraming pasahero ang bibiyahe sa mga probinsya sa mahabang bakasyon. Mag-iinspeksyon naman ng LTFRB at Land Transportation Office sa mga PUV sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Lunes, March 25. Ayon pa kay Guadis, naka-alerto na ang mga tauhan ng LTFRB mula March 22 hanggang April 11. Ipinabatid ng Department of Transportation na mananatili ang operasyon ng EDSA Busway 24/7 sa panahon ng mahabang bakasyon. Bagong gawang ospital sa Cavite City binuksan na sa pangunguna ng Department of Health. Balita mula kay Roel Bertiz. Binuksan na at nagsagwa ng inaugurasyon ngayong araw sa bagong gawang ospital dito sa Cavite City. Pinangunahan ni Mayor Denver Reyes Chua ang naturang inaugurasyon sa bagong pasilidad dito sa Cavite City. Ito ay isang 3-story building na tinawag na sunod sa pangalan ni dating Senador Ramon Revilla Sr. At ang mismong health facility ay tatawaging Cavite City Medcare Mega Health Center. Congratulations po sa ating lahat. This ribbon cutting signifies the official opening. Dumalo din sa naturang aktibidad sila DOH Secretary Teodoro Herbosa at DOH Region 4 Regional Director Ariel Valencia. Pinasalamatan at pinuri ni Secretary Teodoro Herbosa ang pagpaplano at pagkakagawa ng naturang pasilidad. Napaka-importante ma-focus ang ating implementasyon ng universal healthcare dito sa pagbigay ng serbisyo at mga objectives natin. Unang-una, pagpapabakuna. Sa kabuuan, mapayapa ang naturang aktibidad sa bagong hospital sa tulong ng mga nakadeploy na PNP personnel. At asahan na sa mga susunod na araw ay magbubukas na ito sa publiko upang tumanggap na ng mga pasyente. Mula rito sa Cavite City, ako si Roel Bertiz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Isasagawa na ho ngayong gabi ang taunang Earth Hour sa buong mundo at sa pagkakataong ito, Maynila ang magiging host ng magiging 1 oras na light switch off activity mamaya. Para sa karagdagang detalye, magbabalita live si Erlo Brengas. Erlo! Pwede sa pagka-oras nito ay naantabayanan na itong gagawing programs para dito sa Earth Hour 2024 na dito gagawin nga sa Kartilya ng Katipunan o dito sa may pumosok na clock tower dito sa Manila City Hall. Sa gayon ay maagang nagtungo itong ilang mga kabataan kasama ang kanilang mga kaibigan para saksihan itong activity na gagawin mamaya na katatampukan din ng mga performances. Sa inaabangan din na mag-perform on stage ang sikat
sikat na Pinoy artist tulad ni Pablo ng SB19. At ayon kay Attorney Angela Ibay, ang head ng Climate and Energy Program ng WWF Philippines, ang magiging focus ng gagawing Earth Hour activity na ito ngayong taon ay ang patuloy nilang advocacy na pagbabawal na nga sa paggamit ng plastic at ang pagre-recycle ng plastic. Layon ng aktibidad na maisulong ang importansya din ng climate change at mai-promote ang sustainable living practices. May tema ang selebrasyon ngayong taon na Switch Off Plastic Pollution, Give an Hour for Earth. Ang annual symbolic lights out event na ito ay unang ginawa noong 2007 sa Sydney, Australia, hanggang sa inadapt na nga ito ng mga Pilipino. Ang lungsod ng Maynila ang mag-host nga nitong Earth Hour activity sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw at non-essential lights sa iconic landmarks. Isa na nga itong clock tower dito sa May City Hall ng Maynila at ang Rizal Monument. Kaugnay niya, narito ang pahayag ng representative mula sa Worldwide Fund Philippines. We are actually encouraging many people to do 3 things. One is to switch off their non-essential lights. So mag-switch off po tayo from 8:30 to 9:30, mga non-essential lights and appliances. Yung 2 is to switch off po ng your switch off from plastic pollution. And then, ang 3 po is to go beyond the hour. Last year, ang bilang po is over 190 countries ang nag-participate sa Earth Hour. So, in-expect po namin na ngayong gabi rin, ganun rin ang mangyayari. Samantala, bukod dyan, Wedge, nandito rin sa kartilya ng Katipunan ng iba pang mga non-government organization na nagsusulong ng pag-iingat nga sa kalikasan. Katulad na lang ng Eco Waste Coalition at iba pang NGO, maging yung mga private company at presenta nga nila yung kanilang mga initiative kung paano ang pagre-recycle ng plastic. Balik muna sa iyo, Wedge. Alright, maraming salamat si Earl Brengas, nagbabalita live. Samantala, makaraan ang baryang dagdag bawas itong Martes. Asahan naman ang big-time price hike sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayahon ng oil industry sources ng Mata ng Agilo weekend, nasa 2 pesos 30 centavos hanggang 2 pesos 50 centavos. Ang mataragdag sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel at 1 peso and 20 hanggang 1 peso and 40 centavos sa kerosene o gas. Gayunman, sa Lunes pa ang final estimate sa galaw ng pump prices. Isinisi naman ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy sa pag-atake ng Ukraine sa 3 malalaking oil refineries ng Russia, pagliit ng crude export ng Iraq, malaking bawas sa stockpile ng Estados Unidos at China kung bakit nakaamba ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bibisita ho sa UN Secretary General Antonio Guterres sa syudad ng Rafah na nasa Egypt-Gaza border. Araw ng Sabado at igigiit ang panawagang humanitarian ceasefire sa Israel-Hamas war. Si Guterres na nasa Brussels ay dumating sa Egypt Biyernes ng gabi para sa kanyang taunang Ramadan Solidarity Trip. Ay kay spokesman Farhan Haq, makikipag-usap rin ang Secretary General sa mga aid worker na nasa Egyptian side ng Rafah. Bibisita rin si Guterres sa isang ospital sa El Arish, isang syudad sa Egypt na malapit sa Gaza border. Nagpapala ang Israel na naglulunsad o maglulunsad ang opensiba sa Rafah. Una nang sinabi ni UN Secretary of State Antony Blinken na malaking pagkakamali at isang panganib kung gagawin ito dahil maa-isolate ang Israel sa buong mundo kapag ginawa ang pag-atake sa Rafah. Wala pa rin anumang weather disturbances sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ayon sa Pag-asa, tanging ang easterlies ang makakaapekto sa kabuuan ng kapuluan na inaasahang magdadala ng malinsagang panahon. Sa lagay ng panahon para bukas, araw ng linggo, makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Habang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang pag-ulan o localized thunderstorms. Ang araw lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi at sisikat naman bukas alas 5:58 ng umaga.
Sa kanyang unang home fight, makakasagupa ngayong gabi ni Filipino boxer Yumir Felix Marshall si Taito Das Sainam sa Ninoy Aquino Stadium. Ang 8-round battle na may catch weight na 170 pounds ang siyang main event sa fight card na magsisimula alas 8 ng gabi. Ang 5'9" na si Marshall ay tumitimbang ng 165 pounds sa official weigh-in habang 5'8" na si Sainam ay may bigat na 168 pounds. Naghahanda na rin si Marshall para sa Paris Olympics matapos makuha ang silver medal sa Hangzhou Asian Games noong nakalipas na taon. Sumasailalim na rin sa training si Marshall sa Estados Unidos mula noong Enero at bumalik sa bansa para ituloy ang kanyang paghahanda sa Tagaytay Combat Sports Center. Magiging pambato po ng New Zealand sa Miss Universe 2024 pageant ang Filipino-Kiwi actress and model na si Frankie Russell. Opisyal na inanunsyo si Russell bilang Miss Universe New Zealand 2024 sa recent launch ng Expedition magazine na pag-aari ni Dubai-based Filipino businessman Josh Eugen na nagmamayari rin ng Miss Universe franchise sa New Zealand, gayon din sa Bahrain, Pakistan at Egypt. Si Russell ang unang kinatawan ng bansa sa utaon ng pageant na ito matapos huling i-represent ni Diamond Langi ang New Zealand noong Miss Universe 2019. Kabilang ang paglaban sa cyberbullying sa advokasya ni Russell para sa Miss Universe 2024 pageant na gaganapin sa Mexico City. Tampok sa Netherlands ang muling pagbubukas sa publiko ng world's biggest tulip garden para sa ika-75 edisyon nito. Naging makulay ang Keukenhof Park matapos itong punuin ng milyon-milyong tulips at iba pang uri ng bulaklak. Isang naturang parke sa sikat na tourist attraction sa Amsterdam. Katunayan nito, umabot sa 1.4 million turista ang bumisita sa Keukenhof Park noong nakaraang taon. Tinaguraan din itong most photographed spots in the world. Ang world's biggest tulip garden bukas sa mga turista hanggang May 12. Sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com. At sumainyo mga may init na balita dito sa Mata ng Agila Weekend para sa mga bago at patas na balita. Mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo. Matatag na dadagitin ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita sa inyo. Ako po si Wedge Kujamat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat.